Hello guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin itong another video ni Direk Freddy Valera. Yan. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa kanyang channel, please feel free to visit. Mas madalas po siyang nagla-live. No, I think in a day 1 or 2, minsan 3. So depende sa kanyang availability. However, ang kanyang mga pinipresent dito, maliban sa talagang may laugh trip na kasama, but definitely more on the real talk side talaga siya. So basically, dito sa pag-uusapan natin guys, meron nga, no, bigyan ko lang kayo ng overview. Meron pong isang netizen, no, hindi ko alam kung sinadya niya ba yung pag-vlog na yan or what. Nagpunta po siya sa opisina ni RTIA sa Mandaluyong. So, originally, he was very ecstatic. He was very happy that he was there. He was even saying that they've been there, standing, waiting for their turn since, I don't know kung anong oras, pero na-mention niya yung salitang madaling araw pa lang. So, napakahaba nga daw ng pila roon. Then eventually, ang pinaka naging plot twist, tinira niya ng tinira si Raffy Tulfo in action. No? I remember, no, there was even an incident back then na merong kinasuhan si Idol Raffy. Okay? Ang pangalan niya ay si Dave Villanueva. Ayan, pakita natin. Dave Villanueva, may warrant of arrest na. Dave Villanueva, may manghang na pahayag. Reaction, yan. So basically, ano ba naging kwento nitong Dave Villanueva nito? Pakita natin ng malaki. Itong si Dave Villanueva, lumapit po siya kay Idol. Okay? Ngayon, inirereklamo niya po yung kanyang sinalihang multi-level marketing na meron daw hindi pa na ibibigay yung mga taga multi-level marketing. Ang kiniklaim ni ni Dave Villanueva, may mga taong nagtanong sa kanyang experience sa pagpunta kay Raffy Tulfo in action. So basically, sinagot lang ni Dave yung naging experience niya sa paglapit niya kala Idol na nauwi po sa isang demandahan. So as per the Raffy Tulfo in action, kinasuhan po nila dyan si Dave Villanueva ng cyber libel, if I'm not mistaken. So, hindi naman po masyadong nagtagal itong kaso na to dahil at the end, ang nanalo rito si Dave Villanueva. Kasi, yung pagsasagot ni Dave Villanueva doon sa mga tanong tungkol sa kanyang experience sa paglapit kay Raffy Tulfo in action, na at some point medyo nagkaroon ng paano ko ba sabihin ito? Naging kasiraan para sa RTIA. Okay? Kung interesado kayo, you can go for it. I-check nyo po yung video na yan. No? Maganda rin na mapanood nyo yung mga sagot din dito ni Dave Villanueva. Anyhow, so dahil nga sa paninira ni Dave Villanueva, siya po ay kinasuhan ng cyber libel ng RTIA. Ang tanong, ito kayang si Papa na feeling siya ang may-ari ng buong Pilipinas, kakasuhan din kaya ng RTIA ng cyber libel? Tingnan muna natin yung kwento ni Papa dito. No? Sino ba talaga ang may problema dyan? Ang RTIA at si Raffy Tulfo o siya na mismo? Okay? O, simulan na natin. Halika na. Saan na ba yun? Ito siya. Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan nito. Mamaya sabihin niya naman yan eh. So ito lang kasing video na to magpapatunay talaga na unang-una, kapag hindi sikat at hindi viral ang reklamo mo, wala. At kung halimbawa namang mahirap ang problema mo tapos hindi ka nga sikat at hindi ka viral, referral ka lang, boy. What the fuck? Hello po, Ma'am Esther Makinon. Magandang umaga po.
sige po, ingat po kayo and tag dito, ingat po at enjoy sa mga magpupunta. Tuloy natin mga Keksena, ito na siya. Dito na kami sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo sa Channel 5. Wait lang, narration. Wait lang, ano bang magandang background? Wait lang hanap lang ako ng background music natin dyan. Wait lang. Ito ba? Ito ba? Ito na lang. Sige, ito na lang. Alright, game. Isang lalaki ang dumulog sa estasyon ni Rapi Tulfo na umaasa na sa kanilang paglapit ay makakahangad ng tulong at maharap ng nasabing senador. Punong-puno ang mama sa pagpunta sa estasyon na ito ng pag-asa ng tulong na makamit nila ang kanilang hinihinging ayuda o tulong kay Rapi Tulfo. Ating tunghayan, saksihan ang mga pangyayaring magaganap sa mga susunod na sandali. Mandaluyong daw ito Mandaluyong City. Para ilapit yung aming hinaing at reklamo. Dahil pinaalis kami ng NHA, yung National Housing Authority. Sana guys, makunan at makunan kami ng Senator Rapi Tulfo. Ang daming tao guys. Kanina pa kami rito madaling araw. Lahat yan, mga nagre-reklamo, iba't ibang mga problema, dinudulog nila. Salamat na lang tayo guys sa Diyos dahil merong nag-isang senator na tumutulong sa mga katulad natin. Wait, what? Punong-puno ng pag-asa. Nakita nyo? Salamat na lang tayo guys at may isang senador na tapos mamaya parang ang gandang i-edit nito di ba? After 2 weeks later. Iba na yung sasabihin. Shoutout DJ Byron. Ma'am Celia Bautista, shoutout po. Hi Kuya Bay. Ito tuloy natin. Sino magaling mag-edit? Edit nyo. Di ba yan? Pinupuri niya. Mamaya. Iba na yung sabihin niya. Kung wala nga isang ito guys, kawawa tayo. Kung wala daw si Idol, kawawa daw kayo. Wala dyan si Idol sa airport. Nagsundo. Alam naman natin, ang pamahalaan natin ay bungol. Patay na lukan. Pero meron akong pansinin niyo yung pagsasalita ni Manong May napansin lang ako, this is me. Pero ewan ko sa inyo, basta kayo nang mag-observe kung anong napapansin nyo pag yung boses ba niya, anong napapansin nyo. Okay? Napaka-higpit pa guys, may protocol na sinusunod. Kailangan daw may bakuna. Walang bakuna. No entry. No vaccine, no entry. Guys, ang patas na to kay patas ito ng komunista. Pagka no vaccine, no entry, batas na bala agad ng komunista? Huwag naman sanang ganon. Hindi sa kinakampi ako si Rapi Tulfo Pero kasi ganito yan, Tay. Kasi mayroong bagong virus kasi. Tinitingnan lang nila yung may mga nakapagpabakuna na ba. Kailangan kasi yon diyan sa studio dahil kung sino-sino nga yung pumapasok at lumalabas. Pumupunta diyan iba't ibang lugar. Yun talaga yung protocol nila diyan. Anong gagawin niyo? Patakaran nila yan 'Di ba? Hindi porket sinabing may protocol diyan na may vaccine, komunista na agad. Wag ganun. 'Di ba? Pinupuri mo kanina Sabi mo pa nga, siya na lang ang pag-asa Salamat ka kamo dahil may Rapi Tulfo. Tapos yung sabi mo, komunista. Dapat sa China nila ito pinatutupad, hindi sa bansang ito. Ano ba talaga? Tulfo Nadex ka ba Sabi mo kanina pinupuri mo Tapos ngayon, hinihingan ka na ng kasi nga, hindi nga doon nakapasok. Dahil doon sa vaccine na hinihingi.
Demokrasya itong lupa ko guys. Kaya alam natin magawa eh. Kailangan nagpapatakbo eh. Sunod na lang tayo. Hanggang gano'n na lang. Oh, yun naman pala eh. Sunod na lang tayo. Yung dami mo pa sinasabi dyan. Di sumunod ka. Oh. Grabe yung stress dito ni Derek. Guys, at nabayanan niyo yung pagbabalik ko. Para doon sa detalye, doon sa lakad namin ni Senator Rapi Tulfo. Ako si Jesse Boy guys. At ito, ang aking teknik. Wow. Nice. Yun naman pala si Jesse Boy, si Papa Jesse Boy. The way niya sinabi dyan na parang close ba ni Idol? May lakad sila. Wow, ganda ng title ah. Mamaya, tutuloy na lang natin to guys ha. Sa pagbabalik ko. Ako si Jesse Boy at ito ang aking daigdig. Aking daigdig daw. Naalala ko tuloy guys yung mga programa ng mga lola natin ng mga panahon nila. No? Pag nakikinig sila dun sa mga transistor nila. I don't know if you can recall yung itsura ng mga transistor. Yung mga linyahan na sinabi dyan ni Papa Jesse Boy yun yung mga ginagamit tuwing nakikinig tayo sa mga drama. No? Ayan na. Pakinggan na natin mga kaiksena. Ito na. Oh. Yan. Mga kasama, Apo. ito yung continuous ng ating lakad kagahapon ay nung October 6 ay Senator Rapi Tulfo doon sa Rapi Tulfo in action. Nabigo tayo doon kasi hindi tayo nabigyan ng aksyon. Nabigo sila. Hindi na aksyonan. So nga. Pero dapat binigyan tayo ng pagkakataon ni Senator Rapi Tulfo na Nice. na maimbestigahan yung reklamo natin sa NHA. Kasi napakarami na nating reklamo na mga referral na lang binibigay. Lapit mo, Jer. Kamu naman yung mga referral na yan, oh. Takot-takot na referral na ang natanggap namin, pero ang mga referral papers na to, walang nangyari. Ito. Ang tanong lang ito hindi ko alam ang buong pangyayari niyan. Yan po bang mga referral na nakuha ninyo ay nilapitan nyo ho ba? Tinatanong ko lang po, baka si mama binigyan kanyang referral dahil sa sama ng loob nyo. Ba yan? Referral lang. Huwag na nga. Diba? May mga ganun tao kasi na akala ko sayang punta natin, referral lang. Huwag na nga yan. May mga ganun, diba? Ang tanong ho, yung referral po ba ng mga marami na yan, pinuntahan nyo ba? Nilakad nyo ba? Diba? Kasi ganun nga yung ginagawa, diba, ng Rapi Tulfo. Pag hindi kasi diba, ipapasa ka through referral. Pero kahit papaano, ganun din naman ang ginagawa ng Rapi Tulfo pag tumulong. Diba? Inire-refer lang din nila. Ine-ere nga lang nila. Yun ang advantage. Ine-ere at nakakausap nyo ng harapan. Nako. Direk, ikaw na yung susunod na Ikaw na ang susunod na target ng mga Tulfonatics. Diba? Huwag mo nung masyadong ilapit. Yung tama-tama lang. Yung cameraman nga, lumayo ka nga. Hindi ka marunong. Huwag mo itutok. Nilalapit mo masyado Gagalit si Jesse Boy. Yung pangalan Jesse Boy, akala mo yung tropa mo sa na lagi mong katambay sa kanto ng lugar niyo. Nakakatawa sa kapitbahay doon sa tropa mong si Jesse Boy. Andiyan po ba si Jesse Boy? Ang nangyari, eto, huwag mo nung masyadong ilapit. Yung tama-tama lang. Ayan. Gagalit pa sa Ina-high blood niya si Jesse Boy cameraman niya. Office of galing sa Malacanang. Tsaka wait lang bago kayo mag-react, galing daw sa Malacanang. Hindi natin alam kung up to date ba yan ngayong gobyerno na to. Kasi may sinabi siya dito sa panahon pa ni PRRD daw. Dito hindi natin alam. Kung yung binigay ng papel na ng Malacanang yung ngayong administrasyon. Wala siya sinabi. Tingnan nyo yung mga papel na yan, guys. Para ito doon sa mga nagko-komentaryo. Kami ay... diba? Gumawa siya ng video na yan. Ang aming samahan ay legal. Secretary
gumawa siya ng video na yan para bigyan natin ng commentary. O sige, andito na kami ng dalawa ni Derek itatag din natin si Kayo at kung sino-sino, si Attorney Limayan, si Attorney Claire, sila Mang Temyong, yan. Tingnan natin kung ano rin ang magiging nila rito. Siyempre, si Teacher Mark, tatag natin dito. Register kami. Sige. Ang pangalan ng aming grupo ay SMB, Samahan ng Mahirap sa Boracay. Wala ko, San Miguel Beer SEC register po ang aming grupo. Oo. Kaya kami nagtayo ng organisasyon na ganito dahil kami yung mga mapansin ko, daming manok Oo nga eh. layo mo ng konti. Yan. Hoy, ilay mo na konti, nagagalit yung artista natin eh. Yung main character na irritan na. Alam niyo, eto guys, quick one lang. No? Ako lumaki ako sa bahay na marami kaming manok. Napakalaki po ng ginagastos po nung tatay ko sa manok. At hanggang ngayon, sa ancestral house namin noon, kung saan nakatira yung parents ko, ang dami pa rin po niyang alagang manok. Okay? So, hindi po biro-biro ang pag-maintain ng pag-aalaga ng manok. Plus the fact na meron kang manok, kalimitan dyan, for the record naman, yung tatay ko, never naman siya nagsabong. Pero yung mga ganitong klaseng mukha bang hindi ito nagsasabong? Mukha lang ba itong nag-aalaga ng manok? Hindi ka marunong magkuha ng camera Ipapire ka niyan. Ilay mo konti. Nakakaloka to. Tandaan nyo Boracay daw. Sige, hindi natin alam yun. Hindi natin alam. Layo mo ng konti. Yan. Fast forward natin ang kodi, guys. Abogado, si Atty. Tupacio. Tapos may dala kang manok. Agumpay guys, kagulo ang Malacanang sigurado. What the fuck? What the fuck? Ang labo naman nito. Ako hindi ko kabisado to NHA, mamaya kapag uusapan natin yung NHA NHA. Yung National Housing Association, right? Tama ba? Authority. Authority. Ng gobyerno. Pero wala guys, sadyang mahirap kami. Paano kayo naging mahirap? Sino may kasalanan? Kami, gobyerno, o sarili nyo? Boom! What the fuck? May 23, 2008. Okay. Nagkaroon kami rito ng kasunduan guys dahil naghain kami ng demanda dyan sa NHA at saka sa DPWH, sa PEA. Ang nilalaman ng kasunduan ito guys. Ang nilalaman ng kasunduan ito guys. Tapos ka, Jer. Atras ka, yung videographer nga. Ano ba yan? Di marunong. Matras ka. Hanggang nahulog na lang. Di marunong yung videographer Listen guys. Ang nilalaman ng kasunduan ito guys. Tapos ka, Jer. Ang nilalaman ng kasunduan ito, walang demolition hanggat walang relokasyon. Yun ang amin na pagkasunduan guys sa Office of the Ombudsman. Okay guys. Tulong pinansyal. Okay. Dahil kami apektado ng demolition. Pagkatapos, puhunang pangkabuhayan. Okay guys. Tatlo itong amin naging kasunduan na hindi nila tinupad. Dinimolis pa rin kami kahit na may kasunduan kami sa Ombudsman. Ganito kagago ang gobyerno guys. Ulitin ko lang sa kalinawan lang po yan 2008 po yan. 2008. Sinabi niya, may kasunduan sila 2008. Ngayon, nirereklamo niya sa mga panahon na to. Baka ako kasi maisip ng tao, gobyerno ngayon na may gawa niyan. Hindi. Maliwanag. Di ba? Tuloy natin. Kaya ako nagagalit sa gobyerno guys Mga halimaw sila. Hindi pa ba sapat ito? Nagkaroon kami ng paghaharap guys sa Office of the Ombudsman kasama ang mga tao to. Video mo nga sila, Jer. Nice. Video mo daw, Jer. 55 families kami.
Baka tumatawa yan. Guys, kung bakit kami lumalapit sa gobyerno. Oh. Para singilin sila. May kasunduan kami guys na yung Cavitex. Yung Cavitex na yan guys. Diyan kami mismo nakatira. Okay guys, just to set the record straight, no. Ito pong mga taong to, mga informal settlers po sila. Okay? So nagtayo po sila ng property. Yun yung question ko nung una eh. Ito po bang mga to, as informal settlers, sila po ba ay nagtayo ng mga property sa isang public land or sa isang private land? Kasi magdi-differ po yun eh. Magkakaroon po ng malaking difference yung dalawang yon. Okay, bakit? Una, karapatan po kung pribado po ang may-ari ng property na kanilang tinirikan, no? May karapatan po yung owner ng property na sila po ay paalisin. Pwede pa nga rin silang kasuhan ng trespassing because they're not allowed, of course, na magtayo ng property diyan sa private land na yan. Another thing, meron po tayong tinatawag na eminent domain. Okay? Inherent powers po yan ng gobyerno natin. Pag sinabi natin eminent domain, pwede pong bilhin ng gobyerno natin, okay, ang isang private land with just cause, no? Just compensation, definitely. Kaya ngayon, hindi malinaw yung sinasabi rito ni tatay kung yung property ba na sinasabi niya na kung saan pinaalis sila, hindi niya in-establish whether or not yung property na yun ay privately owned or it was a government. Ngayon, kung halimbawa, nagkaroon po ng binili po ng gobyerno sa isang pribadong tao yung property na yun through their power of eminent domain. Antimano, babayaran ngayon ng gobyerno si private owner as to how much yung property niya. So, mahabang usapin po yung tungkol dyan. Halimbawa na nangyari na yon, na binili na ni government, no? Kaya nga niya binili yung property na yon, it is for public use. Unfortunately, may mga informal settlers. So, isa sa mga ginawa ng government natin, okay, is bigyan sila ng mga options. Which is, ito nga yung sinasabi niya. Okay? Kung tutuusin, yung ginagamit na pera ng taong bayan diyan sa inyo, yung ginagamit po ng gobyerno, pera po ng taong bayan. Tama, mali? Of course, tama. Because tayo ang nagfa-fund sa gobyerno. Kaya nga, part ng eminent domain, ay ng inherent powers ng government is yung mag-tax sila sa atin. Dahil yun yung contribution natin sa pamahalaan. Kung wala po tayong binibigay na tax money, hindi po mag-work or hindi po mag-ooperate ang gobyerno. Balik tayo dito kay tatay. Dapat kami ang maging empleyado dyan para may pambayad kami sa mga unit na ito. Pero hindi nila ito tinupad, kaya lumalapit kami sa kinauukulan. Pero pinaglaruan lang kami guys dahil sa So, basically, ang nangyari, nagkaroon ng relocation. Okay? So, nagkaroon nga ng relocation. Sa relocation na yan, inilagay sila sa mga property na yan under ng NHA. Tapos, nagagalit sila sa NHA. Kahirapan. Mahirap talaga guys ang walang pera. Nagba-vlogger to. Yung nagsasalita. Natawa nga ako sa ginagawa eh. Walang pera, saka wala kang sariling abogado. Dihadong-dihado ka. Wala kang sariling abogado. Pero kung papansinin nyo nga, kanina guys, sinabi niya na dinimanda daw nila ang NHA. Paano mo dedemanda ang NHA kung wala kang abogado? Pangalawa, kung may ganyan kayong problema, pwede nyong lapitan ang PAW. Okay? Indicted kayo by the looks of it eh. Kayo na mismo nagsabi na mahirap kayo eh. Kailangan nyo lang ng certificate of indigency para mapatunayan na kayo nga talaga ay naghihikaw sa buhay. Diba? Talaga. Pero pag may pera ka at may abogado ka, sigurado panalo ka na sa akin.
Dito pa lang kitang-kita mo na may problema sa ano sa attitude tong si Papa no, si Papa Jesse Boy. Bakit? Napaka-entitled niya. Noong una sinabi mo kanasuhan yung NHA tapos ngayon wala kang pera, wala kang ano ng abogado. Pero meron po kasi dalawang klase ng abogado na available para sa atin. Meron tayong tinatawag na mga private counsel at meron din po tayong tinatawag na PAW. Pwede niyo pong i-avail ang service ng mga nasa PAW. Bakit hindi niyo ginagawa kung talagang gusto niyo i-resolve yan sa legal na paraan? Ito ang tanong ko lang, no? Ito ang tanong ko. Nalipat kayo eh. Nalipat kayo sa relokasyon. Nalagay kayo dyan. So, alam naman natin, pag kayo po ay naka-avail ng NHA o National Housing Authority, hindi naman totaling libre yan eh. Makukuha nyo lang yan ng sa murang halaga, hulug-hulugan pa, di ba? Pero matitirahan nyo na. Tama o ba mali? Ngayon, yan ay sa gobyerno, dahil nga pera ng bayan yan, taong bayan yan, na dapat nyo hong tuparin at gampanan yung obligasyon nyo bilang isang nangungupahan o nakatira dyan. Tama? Di ba? Oh. Siguro nga, baka dahil kasi nga, hindi kayo nagbabayad. Di ba? Oh. Hindi naman kami naghahabol ng malaki. Gusto lang namin singilin ang gobyerno sa pangako niya. Sa mga naging kasunduan namin, hindi naman kami humihingi ng malaki. Kasi ito nga ang inaano nila eh. Gusto ng gobyerno noong 2008. Hindi. Bong Revilla nung panahon yon. Oh. Ito si Secretary Gonzales ng DOJ. Oh. Ito. Okay. Oh. Sige. Yan guys, ang dahilan kung bakit kami lumapit kasi na Rapi Tulfo dahil siya ang nakitira namin pag-asa pero wala pala kami pag-asa sa kanya. Alam mo, let me just say this, no? Ito yung naging problema sa pag-i-establish ni Rafi Tulfo ng kanyang brand of justice. Akala ng mga to, si Rafi Tulfo ay isang miracle worker, isang magikero, isang kung ano-ano. So the expectation is very high. Now, hindi ka pinagtatanggol si Rafi Tulfo rito, pero ito yung maling conception ng ginagawa ni Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo, tutulong lang yan sa abot ng kaya niya. Sa issue nito ni Papa, ano to eh, kumbaga sa sakit cancer na to eh, terminally ill na yung issue niya eh. Kahit sino sigurong senador o politikong gusto mong lapitan, hindi na kayo matutulungan. Bakit? Hindi dahil sa ayaw kayong tulungan. Pero kasi ang problema kayo, hindi po ang gobyerno. Nagagalit kayo kay Rafi Tulfo. Bakit? Kasi hindi kayo pinagbigyan. Hindi dahil sa hindi kayo tinulungan. Dahil yung problema nyo, hindi na yan talaga masusolusyonan. Diba? Ang gusto kasi niyang mangyari, taong bayan ang magbayad ng renta o nung monthly amortization nila or mortgage na dyan sa property na yan. Kasi nga nasanay sila eh, na hindi sila nagbabayad. Diba? So ngayon, ilalagay nila sa balikat ng taong bayan yung pagbabayad ng obligasyon nila. What the fuck? What the fuck? Pero kaninang maaga, pagpunta nila sa studio, buti na lang guys, meron tayong maasahan at tuling lalapitan na senador, si Rapi Tulfo. Ganyan naman talaga yung mga typical na pag meron kayong gusto, ang dami yung magagandang sinasabi. Pero pagka hindi na ibigay sa inyo, babanat na kayo ng hindi maganda. Tapos kayo pa pala ang may problema. Pero ngayon wala nang maasahan. Diba? Lupay-pay din ang inabot namin. Lupay-pay daw. Ito guys, oh. Etong babasahin niyo to. Ito yung
Ito yung pinaka naglaglag sa kanya sa upuan na kinatatayuan niya o kinauupuan niya. Ito po yung mga notices na ipinadala ng NHA sa kanilang mga delinquencies. Tapos ilalapit mo kay Raffy Tulfo yung mga delinquencies ninyo. At tanong, gano'n na katagal yan? Diba? Aasa kayo na babayaran ni Raffy Tulfo yung mga bahay na yan, kung ilan man yan, sabi mo 50 families. Hindi po kami naglalagay ng pondo sa ating kabanyaman para lang bayaran ng mga delinquencies ninyo. Anong tawag sa inyo? Hindi po pensioner, makakapal ang mga muka. Ito na ngayon mga ka-eksena, pakinggan nyo to kung may mali ba sila o wala. Yan yung cancellation ng NHA, Sige, basa. Pinagmalaki pa niya, no? Na pinalalabas niya all throughout na mali ang NHA, na masama ang gobyerno, na walang kwenta si Raffy Tulfo. Ang linaw na nakasaad dito, guys. Binasa niya talaga, di niya alam, diyan siya madadali. Ang hindi ninyo pagbabayad ay nangangahulugan ng pagkansela ng inyong mga award. What the Yun fuck? na, tapos na. What the fuck? Yun na, tapos na. Tapos na laban. Di ba? Tapos na laban. Kaya kayo nagkaroon ng problema. Tapos na laban. What the fuck? What the fuck? O, diba? Ay. O ngayon, sino may kasalanan? NHA, Raffy Tulfo, gobyerno o sila? Kayo na guys, sumagot. Dito ang nakakatawa lang. Na-expose pa yung mga ganitong klaseng tao. Nag-i-squat kayo sa mga open lot, no, whether owned by the government or by a private person. Tapos kayo pa yung may ganang magalit. 'Di ba? The fact lang na nag-squat kayo sa isang private or open lot na pribado or pampubliko na land, yun po ay gumagawa na kayo ng criminal act. Because that is what you call trespassing. Tapos pag kayo pinaalis, kayo pa galit. Diba? Parang ganito naiisip ko. Nagkaroon sila ng kasunduan before na relokasyon. Hindi natuloy. Bibigyan daw sila ng puhunan, pangkabuhayan. Hindi natuloy. Lumapit na. Hindi natin alam kung yun talaga yung totoo Tapos lumapit kay Risa na nakakuha sila ng relokasyon ngayon at napunta sila sa pabahay ng NHA. Ngayon, kayo na may problema dyan. Kung hindi nyo nahulugan yan at kung ngayon hinahabol nyo yung pangako sa inyo dahil maaalis na kayo sa bahay na dyan dahil hindi nyo na mahulugan, kasalanan nyo na yan. Ako, ito lang ang point ko rito. Tama si Derek dito. Nakasalanan nila as a homeowner. Okay, dyan sa relocation na yan. The thing is, imagine mo sa mga ganitong informal settlers, gumawa na kayo ng mali, gusto nyo, papabor pa sa inyo yung tama. Diba? Is that even fair? Is that even just? This is without prejudice. I'm saying this without prejudice. Marami tayong mga kaibigan, kakilala, na nasa laylayan din po ng lipunan. Pero hindi ganito ang pag-uugali. My God. Hindi niya alam yung ginawa niya, siya yung magbabagsak sa sarili niya. Ang linaw na nakasaad dito, guys. Malinaw Ang hindi ninyo pagbabayad Binasa niya pa talaga ulit. ay nangangahulugan ng pagkansela ng inyong mga award. Boom! Imagine niyo ina-award na lang sa inyo yung mga properties na yan. When in fact, sa normal sense ng pagbebenta po ng real estate, you have to pay for your down payment, you have to pay for mortgages, you have to pay this, blah, 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 blah. Apart from that, meron pa pong, gaya ko, halimbawa, before ako lumipat, before na-transfer sa akin yung property sa Davao, it costed us more or less, it's not less than 200, it's more than 200,000 pesos.
para lang matransfer sa amin yung property na yun. No? On the top of that, of course, you pay for the monthly dues and all this shebang and all. Imagine nyo kung magkano binayaran namin sa Homeowners Association alone. I'm not even sure if it's a one-time fee or what, but yung homeowners na lang is 18,000 and we're talking about a subdivision sa Davao, sa isang probinsya. Ganun siya kamahal. Ako nga lumaki. Lumaki ako sa isang subdivision. Nakatira rin ako ngayon sa isang subdivision pero hindi ako umabot na magbayad ng 18,000 para lang sa, what do you call that, sa isang homeowners association. The point is, yung mga tao, karamihan ng tao, they are striving to work very hard para hindi tayo maging problema ng kapwa nating Pilipino. Tapos may mga gaya nito ni Papa, feeling siyang dapat tustusan ng taong bayan. Kasi yun yung sasabihin niya pakinggan niyo mamaya-maya. At pagtanggal ng karapatan sa inyong bahay at lote. Ang linaw guys, permado ni Engineer Dante Angulo. Grabe, no? House and lot pa binigay sa inyo. At 3 notice of cancellation na pinagmalaki pa niya. Nakatatlo na sila. natatanggap namin. So sino na talaga may problema dito, guys? 3 notice of cancellation na. Tay, kayo dyan. 3 na pala. Bakit nila kami padadala ng notice of cancellation sa mga bahay na to? Ang pabahay ito ng NHA, pera ito ng mamamayan, buwis ito ng taong bayan. Wala silang karapatan padalang kami ng notice of cancellation. What the fuck? What the fuck? Hanep, yung buwis ng taong bayan, ginagawa na palang pensyon ng mga taong to. Sa pagkakaalam ko, ang mga pabahay ng NHA, they work collaboratively with Pag-ibig Fund. No? Because through Pag-ibig Fund, pinopondohan po nila ang mga government projects na pabahay where, gaya po ng halimbawa yung pabahay na pinapagawa ni PBBM ngayon, is tinutulungan po ng Pag-ibig, napondohan po yung mga pabahay na yan. At yung mga pabahay na yan, hindi po yan libre. Very, very minimal po ang babayaran nyo. You just have to pay for that X amount of money sa Pag-ibig. Kasi inutang po yan ng gobyerno sa Pag-ibig na yung mga gaya nating regular na nagbibigay ng contribution dyan, no, on a monthly basis, imagine mo kung gaano karami yan. Nagbibigay tayo, naghuhulog tayo ng X amount of money sa Pag-ibig para magkaroon tayo ng access sa pag-loan, no, housing loan, through Pag-ibig. Okay? Alam ko it's not only housing loan ang ino-offer ni Pag-ibig. Ano? There's more to it. Pero imagine niyo na may mga gaya niya nag-i-exist. Anong katwiran yun? So, si Derek na mas nahiya sa kanya, di ba? Anong katwiran yun? So, porket na yung word sa inyo na yan, ganon. Di ba? Ang problema nga, may dadala ng notice of cancellation sa mga bahay na to. Ang pabahay ito ng NHA, pera ito ng mamamayan, buwis ito ng taong bayan. Wala silang ignorance. No? Ignorance ng mga tao. Karapatan padalang kami ng notice of cancellation. Okay, guys, tanungin ko. Tama ba si Idel, no, or ang RTIA na hindi bigyan ng tulong ang mga ganitong tao? They exist. They actually exist. I can only imagine na, alam mo sa totoo lang, minsan nga, pag nagpo-post ako na may binili lang akong ganito, may binili lang akong ganyan, maya-maya may mga nagpi-PM na sa akin na nangihiram ng pera. Sabi ko, bumili lang ako nito, kumain lang ako ng ganyan, may nangihiram na sa akin ng pera. Parang wow. How much more yung ginagawa ni Idel? I can only imagine the influx of people who is taking advantage of what he is doing. So, kung bakit nagkakaroon nga ng nagkakaroon ng ganyang branding si Idel, it's because na rin sa mga taong gaya nito, they do exist. No? Unfortunately. Kasi amin yan eh. Sila lang ang namamahala. Wow.
Nahiya naman ako. How much taxes are you paying just to build one house and buy a lot? Diba? See the mindset, guys? Ito ang pilosopiyang sinasabi ko, guys, pero totoo. Ang pera ng NHA, pera ng mamamayan upang magkaroon ng programa. Yeah, it's true. Pera ng no, it's not NHA. Ang perang ginagamit to fund sa yung pagko-construct ng mga properties na kung nasaan kayo ngayon ay pera nga ng taong bayan. Those are contribution on the top of tax money. Yun yung mga contributions na tinatanggal sa mga sweldo ng mga full-time workers, dun sa mga nagvo-volunteer na naghuhulog. Pera po yan ng mga contributors, hindi lang po ng taong bayan. So that we can have access dun sa mga benefits ng pag-ibig. Diba? Tama para sa mahirap. Tapos sinisingil namin ang pamahalaan. Tulpo, sinisingil namin sila na pagbayaran sila doon sa pinangako nila sa amin sa Office of the Ombudsman. Nais kong magkaroon ng konsultasyon sana sa pamamagitan mo. Kala ko makakatulong ka sa amin. Wala pala sinabi ang tanggapan mo. What the Kayo na kumusap dito, ha? Nakakapikon ko, hindi ko maintindihan, ha? Kakasakit yan. Gaya guys na sinabi ko, Raffy Tulfo is not a miracle worker, is not even a magician. Nakita niyo yung severity ng issue niya. Do you really think Raffy Tulfo is going to, to stretch his arms para lang magbigay sa inyo ng tulong? Di parang yung ginawa, kinonsinti niya lang kayo. Diba? Anong gusto niyong gawin? Bayaran ni Raffy Tulfo yung delinquencies niyo? Ilang libo na ba itong pinag-uusapan natin? Diba? Kung tutulungan mo ang mga ganitong klaseng tao, parang nag-ano lang tayo nag-cultivate lang tayo ng ganitong klaseng pag-uugali. Ako personally, tama lang na ni-refer ka. Dahil yung problema mo, malala na. Hindi yung pagiging entitled mo, yung pag-uugali mo. Kung si Raffy Tulfo dinemanda ang isang D. Villanueva, sana mademanda ka rin. Dahil hindi ka napagbigyan sa gusto mo, gaganyan ka. Tapos ikaw nang pala may problema. Mabuhay si Kapitan! Ang ibig sabihin ng referral, repair. Ito. Pala sinabi ang ng konsultasyon sana sa pamamagitan mo. Kala ko makakatulong ka sa amin. Wala pala sinabi ang tanggapan mo. Puro na lang referral ang binibigay sa amin. Repair ng repair. Ang ibig sabihin ng repair, sira. Wait lang Masakit yung mata ko bigla. Wait lang. So yun na nga guys, akala nitong taong to, again, I'm not doing this reaction because pinagtatanggol ko ang isang Raffy Tulfo. Ang inaano ko lang dito, ina-emphasize ko lang. Number 1, people like him exist. Number 2, people think that Raffy Tulfo is a miracle worker or a magician. Na in a snap of his finger, kaya niyang i-resolve ang kahit anong problema. No, it's not. Diba? Ito, saksing buhay, na totoong nagre-refer nga ang RTIA. Pangatlo, sa problema na meron siya, do you really think dapat siyang tulungan ng gobyerno? When in fact, back in 2003-2008, somewhere there, tinulungan na sila ni Hontiveros na ma-relocate sila, which is kung saan sila ngayon nakatira. Ano pa ba ang gusto ng tulong na bibigay sa inyo? Lahat na ibinigay na sa inyo. Ano pa ba gusto ninyo? Diba? And that kind of mindset, that kind of mentality, yung binibigay pong contribution sa pag-ibig, where we enjoy benefits of, taking housing loans or further loans for, tawag dito,
pagre-remodel ng property and so on and so forth. Privilege po yan, hindi po yan rights. Privilege po ng isang nagbibigay ng kanilang monthly contribution. Ang NHA, ang pondo niyan, galing din sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including of course, 'di ba? Andiyan ang GOCC. Ano-ano ba ang mga GOCC? Ang GSIS, SSS, at saka ang Pag-ibig. Itong tatlong ahensya na to, yung mga members po nila ang nagbibigay, no, ng pondo. Imagine niyo, nagbabayad ka na ng tax, kinakaltasan ka pa ng mga, what do you call that? Kinakaltasan ka pa ng mga mandatory contributions like SSS, Pag-ibig, and then PhilHealth. Kaya umalma yung mga kaya umalma yung mga tao tungkol sa universal healthcare. May mga taong gaya ng mga to na hindi magbabayad ng contribution and yet they will enjoy the benefit of what a regular contributor nakukuha. Tapos ilalagay nila sa balikat ng isang OFW ang hindi nila pagko-contribute. Nakikita nyo gaano ka-unfair? Diba? For the longest time, guys, dati kinocultivate lang ng mga politiko natin ang mendicancy. Ngayon hindi na No-normalize na nila. Paparamihin nila yung may hirap na tao para pag nakita na tinutulungan nila, nagbibigay ng mga alms, ng mga ayuda, at ng kung ano-ano, syempre boboto nila. They will continue. That's how it is. Alam mo kung ano yung nakita kong trend for the last couple of months and years, prior to the election? Maraming mga organizations, they will put up an NGO. Hihingi sila ng mga, what do you call that? Hihingi sila ng mga tinatawag nating donations. Okay? And then from that donation, ipamimigay nila sa mga probinsya kung saan nagkaroon ng mga sakuna and whatever. Tapos ano mangyayari? Magugulat ka na lang yung mahilig tumulong na yon. 'Di ba? Yung mahilig tumulong na yon, tatakbo yon bilang opisyal. Either congressman, mayor. Siyempre, hindi sila congressman, mayor, what do you call that? Councilor ng isang municipality or city, and then, or congressman. Bakit? Because they have access to our tax money. Whether yan ay national or local. I've been hearing a lot of things. Kaya nga hindi ako pwedeng magtrabaho sa gobyerno Hindi ako pwedeng magtrabaho sa gobyerno, hindi ako pwedeng maging politiko. Dahil hindi ko ipagpapalit ang prinsipyo ko. E naniniwala din naman ako na marami pa rin naman politiko na gumagawa ng kanilang mga trabaho with good governance, transparency, and honesty. Pero pag ikaw napalibutan na ng mga buhaya, umalma ka, do you really think you will win over the majority? Of course not. Kahit gaano mo ka gusto na maging malinis ka, at some point, you have to bend your own rules para hindi ka na lang mapasama. Otherwise, you know what will gonna happen to you. Diba? So dito lang sa video na to, ni Jesse Boy, dito mo makikita na ang korupsyon wala po sa politiko rin. Pati sa mga simpleng mamamayan na gaya niya. Yan yung mindset ng mga tao na feeling nila they're very much privileged. Feeling nila, nakarapatan nila yung kanilang hindi pagbabayad, because, as he said, binabayaran daw ng taong bayan. Tax money daw yun. Oo nga, tax money. Sa pagkakaalam niya, hindi niya naiintindihan, maliban sa tax money, there are certain contributions na binabayaran ng isang typical na manggagawang Pilipino that I don't think he is aware. Okay. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I highly recommend na
puntahan niyo po yung live na yon ni Direk. Kasi medyo mahaba-haba pa po to eh. Yan. Mahaba-haba pa po tong ano na to. Para sa akin, walang naging mali sa pagre-refer si Raffy Tulfo in action dito. Kasi hindi kailangan, no? Hindi deserve ng taong to ang tulong na hinihingi niya. Yung kapabayaan niya, hindi po dapat yan sinusolusyonan ng ibang tao. Kapabayaan niya o kapabayaan nila. 'Di ba? Ngayon kung nakapagdemanda na sila before, they can utilize PAW, magdemanda sila. They can go and straight to PAW. Hingi sila ng legal advice. Kung may nakikita ang PAW na meron silang ilalaban dyan, I'm sure PAW will gonna help them. 'Di ba?